welcome grade 9 students sa aton nga klase and welcome sa last week sang aton klase sa second quarter and I hope na intindihan ang aton mga previous discussions all about radicals and laws of exponents. This morning we are going to learn another topic as the continuation of our topic for the previous discussions. But before we start with our lesson this morning, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Lord Jesus Christ, thank you gid sa imo kabuhi nga ginhatag sa amon. Madamo gid nga salamat sa safety nga imo ginhatag. Madamo man nga salamat sa kaalam nga imo ginhatag agud magamit namon sa pagtuon sa mga lessons ng different subjects. Lord Jesus Christ, mga damo nga salamat kung sa diin safe kami gihapon against COVID-19 and kabay pa ang imo bughay ang mga blessings sa imo magahatag magaabot manggihapon sa amon kag kabay pa nga ang ginapangayo sang imo mga katawhan imo igahatag labi na gid ang nagakinahanglan sang imo nga bulig. Lord Jesus Christ, madamo gid nga salamat ako sa diin padayon ikaw nagapatawad sa amon nga mga sala kag sa sala pa nga amon mahimo. We offer our life to you, Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, guys, for our Bible verse of the week, it is taken from the book of Psalm, chapter 1, verse 6. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Kabalugid, guys, Jesus Christ, nga, sa aton nga pangginawi, kabalo si Lord Jesus Christ kung ina siya padulong ina sa dalan sang kaayuhan or sa dalan sang kalainan. Amo nang ang aton kis ang handom sa kabuhi, wala nagasanto sa handom ni Jesus Christ sa aton. Pero hindi kita magsiling nga kung si Jesus Christ hindi kita magsiling nga mas nami ang aton dream, mas nami ang aton handom sa kabuhi kumpara sa plano ni Jesus Christ sa aton. Kaya nga guys, kabaluya si Jesus Christ kung ano ang para sa aton kaayuhan. Kung ikaw ginpalayo ikaw sa imo gusto kag nasakitan ikaw magpasalamat ka kay nga buot silingon sina ginpalayo ikaw ni Jesus Christ sa kadudulman sa madulom nga dalan kay ikaw ginaguide ni Jesus Christ every day every second sang imo kabuhi padulong sa imo nga successful life sa ulihi agud mahatagan ikaw sang masanag nga kabuhi padulong sa dalan man nga may masanag nga kung sa diin hindi ikaw mapariwara sa ulihi kag hindi ikaw masiling kaluluoy sa ulihi kag dira mo gid na ma-realize kung ano ka importante kag ano kanami ang plano ni Jesus Christ sa aton kabuhi. So this morning, topic naman kita all about simplifying perfect square kag simplifying perfect cube. Sa previous discussion naton, gindiscuss naton ang about sa radicals. Gindiscuss naton kung ano ang mga perfect square, kung ano ang mga perfect cube. Sa simplifying, diri may ara kita gina-follow. If a number is not a perfect square, kung ang number naman hindi perfect square, makasiling kita nga aton man na siya gyapon ma-simplify. Pero sa aton previous discussion nagligad, nga kung ang number is not a perfect square, kung idiretsuhon naton, mahahakuan lang kita approximation. Buot silingon, hindi siya exact gid ang iya nga value. Padiri sa simplification sang aton na perfect square, pero kung hindi man siya not perfect square man siya, aton man na siya gyapon ma-simplify. Paano? Aton na siya karon istadihan isa-isa. What is the process to simplify a square root? Paano gid bala? Ano ang proseso? Ano ang pamaagi para ma-simplify naton ang isa ka number that is not a perfect square? May ara kita steps nga pagabatunon kag pagasundon. If the expression is not a perfect square, unahon naton is see if you can rewrite the expression as a product of two similar factors. Buot silingon, mangita ikaw duha ka factors nga kung i-multiply nimo equal siya sa product or sa number nga aton i-simplify nga hindi siya perfect square. Example, may ara ikaw number that is not a perfect square. For example, 8. Hindi na siya perfect square. That is a perfect cube. Still, aton man na siya gapon ma-simplify. Paano? Ano ang factors sang aton nga 8? Nga ang isa sa ka-factor sa iya is a perfect square. Okay, 4 times 2. 4 times 2 equals 8. Kabalo kita nga si 4 is a perfect square. That is why pwede pa siya naton ma-simplify. Amo nang unahon naton lantaw, i-rewrite naton, lantahon naton kung ma-rewrite siya naton ang expression as the product of two smaller factors. Next,
where one of the factors is a perfect square. Amo tong hambal na kon. Kinahanglan nga ang isa ka factor is a perfect square. No need nga ang duwa ka factor should be a perfect square as long as ang isa ka factor is a perfect square. Then, extract the square root of the factor that is a perfect square. Ang kuhaan lang gid nimo square root is ang aton nga factor that is a perfect square. Pag na-extract mo na ang square root, ibutang mo na siya sa gwa. Makita mo na siya karon kung paano. And multiply that answer times the other factor still under the radical symbol. So, amo ni siya mga steps naton. So, tagaan ta na siya example para maintindihan. Square root of 40. As we all know that 40 is not a perfect square. Pero, ang hambal dito, lantawon naton kung pwede ta ma-rewrite ang expression naton into product of two smaller factors. Buot silingon, may duha kita ka number nga kung i-multiply equal siya sa 40 kag ang isa ka number should be a perfect square. So maminsar ikaw, ano ang mga factors ng 40 nga kung i-multiply mo ng duha equal siya sa 40 kag ang isa is a perfect square. So may ara kita 4 times 10, 40. As we all know that 4 is a perfect square. Ano to gani dayon ng hambal? Since may ara na kita, na-rewrite na naton kag ang isa is a perfect square, ang hambal dito ang perfect square nga factor aton i-extract. Square root of 4 is equal to 2. Amo na siya nga ang hambal na akon class nga i-extract ang aton perfect square kag ibutang na siya naton sa gwa sang aton radical symbol. Kag ang aton nga isa pagid ka radicand nga hindi siya perfect square, which is isa man siya ka factor, dira lang na siya gyapon sa sulod sang aton radical sign. Ang aton lang to nga ginpagwa nga radicand is ang perfect square kay aton siya gin extract ang iya square root. So sa nakita ninyo, 4, square root of 4 is 2. So ginpagwa lang si 2, then copy ang isa ka radicand which is 10. Amo lang na siya guys ka simple kung paano kita mag-simplify sang square root that is not a perfect square. Ang number nga hindi perfect square, still aton man siya gyapon ma-simplify. Nakita ninyo, it is a perfect square, ang 4. Another, square root of 135. As we all know that 135 is not a perfect square. Follow the rules, lantawon naton siya, i-rewrite siya naton into the product of two smaller factors. May ara kita 9 times 15. Kabalo kita nga si 9 is a perfect square. This is 3 squared. 3 times 3 is equal to 9. Sa nakita ninyo, square root naton, kuhaan tang extract ang square root ni 9. Square root of 9 is 3. Ipagwa lang siya naton, then copy ang aton another radicand which is 15. So 9 is a perfect square. Sa nakita ninyo, that is a perfect square. Another example. Square root of 50x raised to the power of 7. Nakita ninyo guys nga ang 50 is not a perfect square. Ang 7 yung exponent is not also a perfect square. Ano ato ni muon? Factor ni 50 is 25 times 2, wherein si 25 is a perfect square. Tapos, ang x to the 7, ang x to the 6, kag ang x to the 1, is also equal na siya sa aton nga mag-extract kita square root, gina-subtract na naton or gina-divide man na siya naton since ang aton index diri is 2. What? 25 times 2 is 50. 25 is our perfect square nga number, wherein ang factor nga isa should be a perfect square. Aton man ginkwaan factor 6 times 1, 6 plus 1 diri, ma-equal man na siya gyapon sa 7. Pagkatapos na guys, since ginkwaan naton square root si 25, that is 5, aton man ini siya i-divide by 2. Nga kay ang aton diri index ang aton square root is 2. Basi nalipat na kamo that the index of our square root is 2. Amo na nga wala na lang siya ginabutang, kaya ang hambal ko nagligad, once ang index is less than 3, hindi na pag-ibutang. Ang pinaka-lowest is 2. Kung 3
and above ng index naton, amo na nga pagbutang dira naton. Pero kung square root, obviously, 2 na nada siya, kag wala na siya ginabutang. So 6 divided by 2 is 3. Then copy lang dayon ang radicand nga 2x. Amo lang na siya guys kasimple. This is another perfect square. So makadto naman kita sang simplifying perfect cube. Paano naman na siya? If a number is not a perfect cube, then you might also be able to simplify it. Amo to siya guys, ang hambal nakon, the same lang na ang process nila kung ang aton number is not a perfect square, masimplify man na siya gapon. Same process na gapon. Ano naman ang tawag sa iya na karon? This is the same or it has the same step. Lantawon man naton if ang aton expression can be written or we can rewrite the expression as the product of two smaller factors. Lantawon naton kung pwede siya ma-rewrite into smaller factors wherein ang isa dapat should be a perfect cube. The same thing sa aton didto ginhimo sa perfect square nga ang duha ka factors dapat ang isa sa ila is a perfect square. Same thing with a perfect cube. Dapat ang isa ka factor should be a perfect cube. So ato na na-discuss nagligad kung ano ang mga first 10 perfect cube. May ara kita 1 cube, 2 cube, 3 cube. So ato na siya i-simplify. May ara kita mabulig sa aton ang technology so ato na siya igamiton. But make sure nga kabalo man kamo sang manual. Next is extract naton ang cube root of the factor that is a perfect cube. The same thing sa aton to perfect square. Ang ginhimo naton, ang gina-extract lang naton is ang factor that is a perfect square. Kag ginapagwa siya naton, then copy lang gyapon ang another factor which is the radicand. Sa diri sa aton perfect square, perfect cube, sa perfect cube man, same thing man na siya. I-extract naton ang cube root sang aton factor. Kag i-copy lang ang isa ka radicand or isa ka factor. Then multiply that answer times the other factor still under the radical symbol. So hataga naton example. Cube root of 80. As we all know that 80 is not a perfect cube. So mangita kita factors wherein ang isa should be a perfect cube. Sa mahara kita 8 times 10. Kabalo kita nga ang 8 is a perfect cube. This is 2 cube. Buot silingon 2 times 2 times 2. So 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So 8 is a perfect cube. Ano liwat ang himuon? I-extract naton ang square ang cube root sang aton factor that is a perfect cube. So i-extract ini naton ang 8. So, cube root of 8 is equal to 2. Mabalaan naton nga 2 na siya kay 2 times 2 times 2 is 8. Ipagwa lang man gihapon kag i-copy lang ang another factor under sa radical symbol. In short, cube root of 80 is equal to 2 cube root of 10. So, amo na siya kung paano kita mag-simplify. So, 8 is a perfect cube. Another example. Cube root of 405. So ano naman ang factors ni 405 nga ang isa sa iya factors is a perfect cube. So may ara kita 27 times 15. Kabalo kita nga ang 27 is a perfect cube. Ano na siya? 3 cube. 3 times 3 times 3. So 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. That is why 27 is a perfect cube. Ang himuon naton dayon is i-extract naton ang isa ka factor that is perfect cube and that is 27. So cube root of 27 is 3. In short, the simplified form of cube root of 405 is equal to 3 cube root of 15. 27 is also a perfect cube. Another example is cube root of 24x to the 8th power. Lantawon naman naton if we can rewrite 24 as the factors nga may isa siya ka perfect cube nga factor. So lantawon naton 8 times 3. Kabalo kita nga 8 times 3 is equal to 24 and 8 is a perfect cube. Kabalo ka mo nga 2 cube is equal to 8.
Ang aton naman dayon nga x to the 8th power, aton man na siya ikwaan factors nga dapat ang isa dira sa ila is squared. Kag ang isa dira sa ila is 6. So may ara kita x to the 6 is kag x squared. So 6 plus 2 is equal to 8. Ang aton lang diri i-extract nga perfect cube or the extract naton iya cube root is ang 8x to the 6th power. So, extract naton ang cube root ni 8 is 2. Then 6 divided by 3 is 2. That is why x squared. Then copy ang aton index nga 3. Then copy lang si 3x squared naton nga radicand naton. So not all square roots can be simplified. Hindi tanan nga square roots can be simplified. Tagaan ta example. Square root of 77 cannot be simplified. 77 is not a perfect square. And it does not have a factor that is a perfect square. Wala na siya sang factor nga the same thing sa ginhimo naton nga kung ang number is not a perfect square, it can be simplified. Pero may ara dira rule nga hindi tanan nga square roots can be simplified. Kaya nga hindi man tanan nga not perfect square, may factor siya nga ang isa is a perfect square. Only ang aton nga square roots nga may factor that is a perfect square ang isa ya ka factor, pwede na siya naton ma-simplify. Pero example, ang square root ni 77, hindi na siya naton ma-factor, kay wala, ay ma-simplify, kay ang iya factor, wala siya sang perfect square nga factor. Not all cube roots can be simplified. The same thing with the perfect cube. Example sina is the cube root of 30. Wala na siya sang factor that is a perfect cube. That is why hindi na siya natin ma-simplify. So may rules, properties kita. Sa multiplication, square root of A times square root of B is equal to square root of A times B. Ginakopy lang naton ang radical symbol kag gina-multiply lang naton ang aton duha ka radicand. Wherein A ang isa ka radicand, B ang isa ka radicand. Ginakopy lang naton once the same ang ila nga index diri sa gwa, gina-multiply lang naton ila radicand. Kung ga-divide ka naman, ginakopy man gihapon ang radical symbol since equal lang man sila. For example, square root of A divided by square root of B. In short, i-divide lang yan naton ang aton nga radicand. Kag kinahanglan sa division naton, ang aton B nga radicand should not be equal to 0. Ang aton nga denominator should not be equal to 0 kay ma-undefined na siya ang aton expression. It is okay that the value of A should be 0. Kay kung ang any number, ang 0, nga kung i-divide naton siya by any number, the answer is 0. Pero kinahanglan, hindi gid mag-equal ang denominator kay 0 kay ma-undefined ang aton solution. Rules kag properties naman another. For multiplication, kung sa cube root naman, same thing with sa perfect square naton. Kung ga-multiply kita with the same index which is cube, i-multiply lang naton ang aton duha ka radicand, then copy the index which is common sa duha. Kag kung sa division, the same thing. Copy the index nga 3 and the radical symbol, then divide the radicand A kag B, kag si B should not be equal to 0. Same thing with our perfect square. Examples. Square root of 3 times square root of 3, buot silingon sina, is equal to square root of 3 times 3. Gin-multiply lang natin ang radicand nga 3 kag 3 kay the same lang man ang ila index which is 2. Square root lang gid sila nga duha. So 3 times 3 is 9. Then i-extract mo siya or i-simplify. So square root of 9 is equal to 3. Sa division, the same. Square root of 96 over square root of 6. The same thing, kapihon ang aton radical sign. Divide lang naton ang radicand naton nga 96 divided by 6. So that is 16. So square root of 16, i-simplify na siya naton, that is 4. So to add or subtract square roots or cube roots, simplify each radical. Simplify danay naton ang radical, then add or subtract like radicals by adding their coefficients. Magsiling kita coefficients, amo na siya ang number nga ara sa gwa sang aton radical symbol. Ang sa tupad dira balang sa dalom sang aton nga index, amo na ang coefficient. Ang number nga ara sa tupad sang aton radical symbol, that is the coefficient.
So aton lang ina siya i-add or i-subtract depende kung ang aton radicals are parehos ang ilang index. Either cube root, either square root. So two radicals are like if they have the same expression under the symbol. Example, 3 square root of 6 plus 4 square root of 6. Aton lang ini siya ma-plus once ang aton nga radicand under the radical symbol are the same. Kita ninyo 6 is 6. Maka-plus kita sang aton coefficient once parehos ang aton radicand sa sulod. So, makapi lang na siya naton ang square root of 6 kag i-add ang aton nga coefficient. 3 plus 4 is 7, then copy the common radical kag radical symbol which is square root kag the common radicand which is 6. So 3 square root of 6 plus 4 square root of 6 is equal to 7 square root of 6. Another, nakita ninyo the same ang ila index cube root, the same man sa pihak nga cube root, kag ang ila radicand is 11, kag diri 11 man. Ang ato lang nga himuon is just subtract their coefficient. 2 minus 6 is equal to negative 4. Then copy the radical, the radicand, and the index nga cube root of 11. Another, 12 plus 5 square root of 3. Sa nakita ninyo guys, hindi equal ang ila radicand nga duha. So isimplify mo ni siya danay nga dapat ang iya sini nga factor, ang isa dira is a perfect square. That is why may ara kita 4 times 3, kaya ang isa sa iya is perfect square. Kag dapat isa man sa factor niya magparehos dire sa factor sang isa or sa radicand sang pihak. Since the radicand sa pihak is 3, therefore, pangitaan mo factor nga ang isa niya ka factor is also 3. So 12, may factor siya nga 4 times 3, so parehos na. Extract nimo ang perfect square nga 4, that is 2. Square root ni 4 is 2, so ipagwa, amo na siyang bag-o nga coefficient. Then 2 square root of 3 plus 5 square root of 3. Nakita ninyo, may parehos na sila nga radicand which is 3. Kapihon, na lang ng square root of 3, then add their coefficient, which is 2 plus 5 is equal to 7. Negative 3 plus cube root of 40 minus cube root of 135 plus 7. Ang himuon dira naton guys, copy lang ang negative 3. Then, lantawon naton. Aton is-simplify ang ining cube root of 40 nga ang isa sa iya factor should be a perfect cube. Kag dapat, the same thing man sa cube root of 135, nga ang isa ka factor is a perfect cube, kag dapat, may factor sila nga duha nga common, nga mag-serve as our radicand karon. So, cube root of 40, may factor siya nga 8 times 5, wherein si 8 is a perfect cube, 2 cube, so 2 times 2 times 2 is 8. Then, ang 135, may factor siya nga 27 times 5, 27 is a perfect cube, 3 cube na siya. 3 times 3 times 3. So may 5 siya nga factor, si 40, may 5 man nga factor, si 135, were in common. Then copy lang si plus 7. Bring down si negative 3, plus, extract ang cube root ni 8 is 2, ipagwa na siya, kag ma-serve na siya as our coefficient. Then copy lang ang radicand nga 5, minus, extract ang cube root na 27. Cube root of 27 is 3. So, amo na siyang bag-o natin na coefficient. Then, copy lang ang aton radicand which is 5. Then, bring down ang aton nga 7. Ang himuon naman diri naton is lantawon naton. Negative 3 plus 7. Aton ina siya unahon, simplify. Negative 3 plus 7 is positive 4. 2 minus 3 is negative 1. Kung negative 1 na gani guys, no need na siya naton ibutang. Kay automatically, obvious na di nga may ari na diri siya coefficient nga 1. Pwede man nga ibutang mo gid ang 1, but not necessarily nga ibutang gid siya. Kay obvious na siya katama nga once wala diri siyang number, 1 na dira ang coefficient. Then copy lang ang cube root kag ang aton radicand which is 5. So amo lang na siya kasimple.
kung paano kita mag-simplify sang aton perfect cube kag perfect square, paano kita mag-simplify sang numbers that are not perfect cube kag that are not perfect squares. But take note nga hindi tanan nga naka-square root can be simplified kag hindi man tanan nga naka-cube root can be simplified. So God bless and I hope na intindihan ang topic naton sa sini nga adlaw and see you sa continuation sa aton nga video for this week. And if you have questions and clarifications, please message me dayon kay para aton ma-address ang inyo queries and problems. So God bless everyone and see you sa next nga video.